ito pala, pakikilala ko sa inyo ang kaibigan ko, si Ivy. Ivy, pwede ba kita ma-interview? Pwede naman, sige. Kwento mo naman sa akin mo yung ako sa kabataan mo, yung mga pinagdaanan mo. Noong kabataan ko, namatay yung nanay ko ng 7 years old ako. Tapos yung tatay ko, hindi naman ako lumaki doon. Kasi marami siyang napangasawa. Pero sa awa naman ng Panginoon, nagpadala siya ng mga tao na talagang mag-guide sa akin para maging isang mabuting tao. Ilan ang naging, napangasawa ng tatay mo? Ngayon, kasama yung ngayon 7, pero 5 yung pinakasalan niya. Ikaw pang ilan ka sa naging anak ng tatay mo? Pang-4. Tapos bukod kayo, meron pa ulit na may kinakasama siya ngayon. Meron. Tapos ikaw ay may kapansanan. Oo, Ano ba yung meron. kapansanan mo? Cerebral palsy. Yun. Ilang taon ka nung iniwan ng nanay mo? Nung namatay ang nanay mo? Magsi 7 years old. 7 years old. Nung 7 years old na yun, sinong nag-alaga sa'yo? Kasi iniiwan lang naman din ako ng tatay ko natin sa mga teachers. Tapos, minsan, siyempre pumapasok ako, nandun ako sa school, yung mga kaklase ko, nagkakaroon sila ng exam baon, pinapakain nila ako, yung mga magulang nila, gano'n. Tapos pag sino nag-aalaga sa'yo? Sino nagpapano sa bahay? Nag-asikaso sa inyo sa bahay? Umupa kasi noon si Papa ng bahay, pero lagi naman siyang umaalis. Ibig Yung sabihin mga kapitbahay yung tumitingin-tingin lang sa'yo. Hanggang ilang taon na ganun ang sitwasyon mo? Ilang taon ka? hanggang 12 years old. 12 years old. So, grade 6 ka na, no? Tapos after nung di ba, nag-graduate ka ng grade 6, nung high school ka na, paano? Nung high school ako, nung mag-high school ako, nagpaalam ako dun sa tatay ko. Na sabi ko, kung pwedeng makasama ko yung lola ko, para ako mismo yung makapatunay kung totoo yung sinasabi. Kasi, syempre, nagsasabihan sila na masama yung ugali ng lola mo. Lola sa side na? Sa side ng mama ko. Sakim, mga ganon, sama yung ugali. Tapos yung part naman ng mother side ko, may sinasabi din naman sila ng tatay ko. Piniyagan ka naman ng tatay mo, ma'am. Ang sabi niya nun sa akin, kung alam ko lang na doon kakakampi, sana rin nakita doon. Tapos iniwan niya ako dun sa lola. Tapos na nandun naman ako sa lola ko, naranasan ko naman yung galit ng galit niya sa tatay ko, sa akin nabubulong. Nagmumura siya, kung hindi dahil sa tatay mo, hindi sana namatay yung anak. Sinisisi ka doon. Tapos, malis ka doon. Oo, tapos nakipag-usap ulit ako sa tatay ko. Tapos Hanggang sa, niya na yung madrasa ko noon. Tapos nag-resign siya sa trabaho. Tapos, Doon kami tumira sa madrasa. Tapos okay naman yung pakikisama ng madrasa ko sa'yo. Kamusta naman? Noong una, parang okay. Tapos yung mga lumipas na hindi. Kasi parang ayaw niya akong makapag-communicate sa tatay ko. Tapos yung simpleng aangkas lang ng motor, kailangan pumunta pa ako ng SM. Doon ako iaangkas ng tatay ko sa SM. Kailangan hindi makita ng madrasa mo na inaangkas ka ng tatay mo. Ganun. Oo. Anong pakaramdam mo nun? Pag gano'n? Siyempre, yung awang-awa ko sa sarili ko. Kasi nasa sa isip ko na wala na kayo pang magulang, tatay ko na lang. So parang sobrang mas nasasaktan ako. Kasi hindi ko rin nararamdaman na sa akin nakaside yung tatay ko. Pero hindi pinapaliwanag ng tatay ko sa'yo kung bakit gano'n yung ginagawa niya. Bakit kailangan doon ka pa isakay sa malayo? Hindi niya pinapaliwanag sa'yo. Hindi niya pinapaliwanag sa akin. Tapos dumating din yung time nun na nag-ano siya,
nung bago mag-resign yung tatay ko, syempre nagtatrabaho pa. Syempre, nakakahiya naman teaching na ipaglakasan ko ng boses yun. Kasi hindi ko naman siya magulang. Di ba? Ang magulang ko, tatay ko. Tapos nagalit sa'yo. Ano ginawa mo? Ang time na yun, malis ka hindi. Hindi ako umalis. Inintay niya na umuwi si Papa. Tapos nagdamong siya kay Papa. Sabi niya, ayan, anak ko, sumasakot. Nagabastos ako sa sarili kong pamamahay. Ano ginawa ng papa mo? Kanino kumampi? Sa ginawa ng tatay ko, sabi niya sa akin, nandito tayo sa bahay ng mag-asa mo, kung ano sabihin. Sunod ka naman. Tanggapin na lang. Kasi nandito nga tayo sa bahay. Siyempre, nasaktan din ako noon. Kaya sabi ko, kaya lang naman ako sumagot. Kasi alam ko, kung buhay yung nanay ko, hindi niya papayag ng gano'n naman. Tapos hanggang sa sabi ng papa ko, sabi ng tita Carol mo, ayaw niya na makasabay ka sa pagkainan. Wala na ako magagawa noon. Kaya doon na lang ako nagstay sa kwarto pag kakain ako. Yung pinggan ko, ilalagay niya sa tiles. Yung pinggan na may pagkain, ilalagay niya sa tiles. Kinakatok niya ako. Kung Ivy, ito na yung pagkain, ito na yung tubig. Basta pag tapos ka na, huwag mo na ilalagay sa lababo para hindi kayo magkasalubong. Tiniis ko yun. Kasi nga, andun pa rin yung na tatay ko, baka sakali diba? Hanggang sa may decide sila, palayasin ako. Sino nag-decision? Yung step mo? Halos parehas na rin sila kasi natatandaan ko nun silang dalawa. Nung nagsabi yun, silang dalawa nandun. Paano sinabi sa'yo? Lumayas ka, ano? Tapos, saan ka pumunta? Pumunta ako nun sa isang kaibigan ko nun. Ilang taong ka na nun? Siguro mga 16, mga gano'n. Mga 16 or 15, gano'n. Hanggang sa yun, nakilala ko sila Ate Angel, yung tumanggap sa akin na Muslim na may pwesto sa Star Mall. Doon ako kapag-umpisang makapagtrabaho. Pero natapos mo ito for year? 2 years lang. Dapat kasi 4 years yun. Pero since nga kailangan kong i-support yung sarili ko, kaya 2 years na computer programming. Tapos nagtrabaho ka dun sa nagtrabaho ko doon siguro mga 3 to 4 years. Okay naman yung pagtrato nila. Oo, napakabait nila. Sila yung nagbigay ng chance sa akin. Hindi ka hinanap ng papa mo nun? Hindi. Diba, kahit ano, hindi mo na binagtanong kung nasaan ka. Diba, babae ka, dapat aalamin ng papa mo, nasaan na kaya yung anak ko? Siyempre, babae eh, hindi nag-alala sa'yo. Ganun, diba? Kasi kung nag-alala siya, sana dumating sa punto na na-reach out. Kumbaga, nagka-reach out ulit kami, pero hindi. Tapos, yun, nakapagtrabaho na ako sa call center. Ako yung nag-reach out ulit sa kanya, gano'n. Okay na ngayon, okay ka na ngayon. Saka naman, ikaw, parang hinahanap ulit niya. Parang, doon ka nila nakilala ulit. Ano lang dito? Doon ka kinikilala ulit. Ano? Tapos, sabi mo, di ba, dati naman ikaw mo nga na. Dahil ikaw malakas ang pananayon kay Lord, di ba? So, diyan kay Lord ka lang kumapit. Kaya ngayon, ito ka, di ba, naging successful ka kahit na ganyan ka, may kapansanan ka, di ba? Kasi dati nung Beijing, di ba, yung mga tao na in-expect ko na magmamahal at magpanggap sa akin, hindi naman ganun yung nangyari. Kumbaga lahat ng tao, female ako. Si Lord lang naman yung hindi nag-fail sa akin, kaya halagang sa kanya ako kumapit. Namubuhay ka nang mag-isa lang ngayon. Ang kasama mo 2 aso. Oo. Talagang
Ivy, ano ng estado mo ngayon? Achievements mo? Ano masasabi mo sa ngayon? Sa ngayon, sobrang thankful ako kasi kahit na meron akong kapansanan, naligayaan ako ng word ng regular na trabaho. Alam mo yun, nasa-sustain ko kung ano yung needs ng aso ko. Tapos, kumbaga, binabless pa tayo ng word na parang maging blessing sa iba. Tapos yung bahay ka naman, kung makakalipat ka na sa galing, di ba? Ano ka naman buhay mo kasi sabi mo sa ganyang palagayan mo, kaya mo mabuhay ng isa, di ba? Kasi sa akin, Regine, na-realize ko nung tinanggap ko ang Panginoon as my Lord and Savior. Sinabi niya sa akin talaga na, kumbaga, sa sarili ko, sa puso ko na wala ka mang ama sa langit, wala ka mang ama sa lupa, pero may ama ka sa langit na hindi ka iiwan. Thank you, Ivy. Sana ito ay ano ba masasabi mo pala sa mga katulad mong may kapansanan o mga pwede mong maipayo sa kanila na kagaya mo na may kapansanan? Ivy, yung may papayo ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat naman na nangyayari sa atin is may dahilan. Maaari lang hindi nyo agad naiintindihan, pero maniwala at magtiwala lang kayo kay Lord kasi dadaan at darating ang panahon na maiintindihan nyo na yung kapansanan nyo ay hindi isang kakulangan, kundi isang blessing upang ma-inspire ang mga tao para ipagpatuloy ang buhay na tinatanggap ng Panginoon na kanyang Ama at Savior. Yun lang po. Salamat, Ivy. Sana patuloy ka pa rin lumapit kay Lord, huwag kang mawala ng pag-asa at maging happy, maging okay na kayo ng papa mo kahit na huwag maraming mga pagsubok ang dumaan. Patawarin mo na lang yung papa mo, sabi mo sa papa mo na magiging siya ng tawad na nilulay para hindi na siya mahirapan sa inyo. Ang nararamdaman mo yun na. Salamat! Thank you, Love you!